So acceleration test. Oh, wow. And braking. Ang lakas, pareho. 400cc, wow. So sa mga hindi marunong mag-clutch at nangangarap magka big bike na scooter, at the same time pasok na pasok sa budget, ito na guys ang may re-recommend ko sa inyo. Fecon or FKM Slick 400. What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo sa San Simon, Pampanga, dito sa Fecon Motorcycle Philippines. At kung mapapansin niyo, napakaraming motor sa likuran natin. And yes, tama po kayo ng iniisip. Nandito tayo sa kanilang warehouse. At ngayon, dito sa harapan ninyo, nandito ang kanilang pinakamalaking scooter sa ngayon, ang Slick 400. So kamakailan lang, kasabay nung review natin na Glider 500S, ay inilaunch itong Slick 400 at yung Glider 500S nung Makina Motor Show. So may vlog tayo niyan, and then meron din dong specifications and kung interested kayo, ilalagay ko rin yung link sa ibaba para mapanood niyo. Pero ganun pa man din, ganun din yung gagawin natin dito, no? Hindi lang, wala lang masyadong maraming tao kasi nasa event tayo noon. So ngayon, alamin natin ang specifications nito, features, at kung magkano nga ba si Slick 400. At baka ito na ang maging first big bike scooter mo. So simulan na natin ang video. Okay, Slick 400. So kung hindi nyo pa alam, si Fecon merong Slick 150, and then ito yung kanilang pinakamalaki, Slick 400. So kung mapapansin nyo, para siyang may kamuka. Yes, mukha lang pero hindi siya talaga kamuka, pero parang gano'n na nga rin ano. Ngayon, alamin natin yung kanyang specifications, pero bago ang lahat, i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. Alright, Slick 400, ang bagong-bagong maxi scooter ni Fecon or FKM Motorcycle Philippines. So, simulan natin doon sa harapan. Paanda rin din natin yung kanyang mga ilaw para makita ninyo. Oh, automatic pala yung kanyang fuel. Stig. Ayan, naka-under na siya. So, dito sa harapan, mayroon tayong mataas na visor. I don't think adjustable siya. Nope. Non-adjustable siya. Meron siyang clear dito sa bandang taas, and then nakadugtong siya dito sa kanyang windshield or fairings na black, glossy. Ang ganda ng kanyang daytime running light. Ang haba. Tapos yan yung kanyang low beam, and then ito naman yung kanyang turning signals. So LED po lahat ng ilaw nito. Tapos naka-projector lamp yung mga headlight. So dalawa yung kanyang low beam. And then, I think sa kanyang high beam, ayun, 4 yung kanyang high beam. Napakaganda. And then, merong parang clicker yung kanyang turning signals. So, patayin muna natin siya ulit. Okay, dito sa harapan, naka-telescopic suspension tayo with sleeves para protected sa mga talsik ng bato at putik. Meron tayong reflector dito na parang nakatago na, pero pag natamaan din yan ng ilaw, magliliwanag din yan. So single disc brake na merong double piston brake caliper, dayang brake calipers. Tapos naka-alloy casted yung ating mugs. And then yung size nito is 120, 70, rim 14. Yan, naka-basic road tires lang din siya. Front fender naman natin, malapad. Merong ABS dito. Ganun din sa kabila, may reflectorized. So dito, 3-tone or parang 4 nga yung kulay na nakikita ko rito sa harapan. Meron tayong white, meron tayong gray, meron tayong matte black, and glossy black. So ayan yung ating ilaw, pati dito sa turning signals. May emblem ng 400 dito, tapos sticker ng 400 sa taas. Basic lang yung kulay niya, no? White. Tapos 3-tone siya. May gray, black, and white. Meron tayong side stand with kill switch sensor, center stand, merong apakan, may rubber yung ating apakan ng back ride, may emblem ng Slick 400, grab rail natin, one piece. I think pwede rin tong lagyan ng top box kasi alam ko may screw yung loob nito merong suotan ng mga tornilyo. Suspension natin, double shock absorber, non-adjustable, adjustable pala, sorry. 1, 2, 3, 4, 5.
5-stage adjustment yung ating yung preload adjustment. Ito yung ating airbox, ating CVT. Plastic siya. Dito naman, para siyang metal or alloy. Tapos ito, carbon inspired. So sa likuran naman natin, 150/70 rim 13. Alloy casted yung mags and then tubeless din siya. Ganon din sa harapan, tubeless din. So sa likuran, yung ilaw natin, silipin natin. Ayan. Pati yung turning signals. Malaki, tapos maliwanag. May daytime running light din yung kanyang brake. Tapos dito yung pinaka main brake niya, yung iilaw. May ilaw tayo para sa plate number. And then may reflectorize. Malapad yung ating tail fender. Dito naman, yung ating exhaust, meron siyang heat guard buo. Silver na steel plate. Plastic naman yung ilalim. Meron din dito. Tapos yung ating tip, naka-plain na black lang. Plastic. Ganon din, may apakan din tayo dito. Sa atin namang footrest, naiuunat din natin yung paa hanggang doon sa taas for maximum comfort. Sa upuan natin, ito na yata yung pinakamalapad na upuan na nakita ko sa lahat. 2 dangkal yata siya halos or basta napakalapad niya. Lalo na rito sa rider. As in, sobrang lapad niya. Tapos, hindi ka pwedeng umusog ng sagad doon at hindi rin basta-basta mahuhulog yung OBR ninyo, no? Meron siyang parang paumbok dito. So, texture ng ating seat, 2 klase. Merong rough dito. And then ito, makinis siya pero para siyang liha. Tapos may mga stitches siya na red. So, ito nga pala yung ating keyless remote, 2. So, dito naman tayo sa ating panel sa mga instrumentation. Meron tayong 2 packet. Parehas malalim. Ayan, magandang paglagyan ng mga importanteng gamit, ano. Although parang medyo tinipid, yung pagka-plastic niya, medyo manipis, parang may halong konting goma. Not bad na rin. At least, may cover siya parehas. So, may USB charger port dito. Ito yung kanyang keyless switch. Automatic din itong kanyang sa tangke. Yan. Dito naman sa ating controls, meron tayong passing light dito. May handbrake. 4-stage yung kanyang brake. High and low beam. Turning signals. Horn. Dito naman, meron tayong yellow button para sa hazard. Kill switch, yung ilaw natin para may option kayo kung gusto nyo nakapatay, naka-dim, or full blast. And then yung ating electric starter button. Sa grip naman natin, iba yung kanyang grip. Hindi siya malagkit pero makapit siya. At pagka ginanon mo talaga siya, mararamdaman mo, makapit talaga siya. Mahaba yung ating bar end slider. And then ganun din sa ating brake lever. Meron din siyang 4-stage na adjustment. Side mirror naman natin, parang same lang din sa 180cc. Pero dahon type yung ating side mirror. Malapad, more than 3 fingers. And then hindi siya magnified. So dito naman, hindi siya naked. Hindi natin nakikita handlebar kasi may fairing siya. So kung mapapansin nyo rito, meron siyang carbon-inspired na fairings. May white na finish dito. And then yung logo ng FKM na may black na carbon-inspired fairing. So dito sa ating panel, display panel. So meron tayong analog at digital. Okay na rin yung kanyang digital, maliwanag, malinaw. Tapos meron pang backlight doon. And then may mga light indicator sa taas, gaya ng mga ganyan. High and low beam siguro, ayun. High and low beam, turning signals, ABS, at marami pang iba. So sa kaliwa, makikita natin yung analog speedometer and then analog tachometer. May check engine dun sa baba. Ito, low oil pressure. And then sa ating digital naman, meron tayong coolant doon. Ayan, yung ating temperature gauge, digital. Fuel gauge din, digital. Trip meter, total odometer, bata po, 61 pa lang ang natakbo. Pero ito naman kasi guys is demo unit lang ito, no? So sa top left, clock. And then sa top right, hindi ko alam kung ano yung light indicator na nandoon. At dito sa gitna, yung malaking digital speedometer. So ganito naman, nakaupo ang isang 5.6 sa Sleek 400. Ibababa natin siya sa center stand. Yan, bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications at presyo, at sa test ride, ayan, papakita ko muna sa inyo. So ako po ay 5'6". At ganito tayo nakaupo. Oh, grabe, ang lapad ng upuan talaga. Pag umabante ka, ganun pa rin, malapad pa rin. Ang lapad. Tiptoe tayo, pero nakabukaka kasi tayo, guys. Seat height niya, 745mm. Pero para tayong nakaupo sa isang 800mm dahil sa lapad ng upuan. Pwede tayong sumide. Ganyan. Pag sa side naman, flat foot pero nakataas na rito sa kabila. As in, napakalapad ng upuan niya. Para ka nakamaliit na Goldwing. Okay, punta naman tayo sa kanyang technical specification.
So alam nyo naman guys, pag nagre-review tayo ng motor, hindi tayo yung tulad ng iba na nagkakabisa, nagme-memorize, tapos i-recite. So ito, kung ano yung nasa website, yun yung babasahin natin sa audience para walang kulang, walang sobra, walang mali. Okay, so si Slick 400 ay gumagamit ng 400cc engine displacement, 4-valve, 4-stroke din, liquid-cooled. Meron siyang maximum horsepower na 27 kilowatts at 7,700 RPM. Maximum torque of 37 Newton meters at 6,000 RPM. Fuel injected, automatic or belt-driven, CVT or continuous variable transmission. Front suspension, telescopic fork with sleeves na pakita ko na sa inyo. And yung kanyang rear suspension, double shock absorber. Adjustable din yung kanyang preload. So front tire natin, 120/70 rim 14, rear tire 150/70 rim 13. Parehas na disc brake, single disc brake with ABS front and rear. Sa dimensions naman niya, sa kanyang wheelbase naman, 1,548mm, seat height 745mm, ground clearance 140mm, curb weight 200 kilograms. Fuel capacity niya 13.5 liters at approximately ang fuel consumption nito ay 20 to 25 kilometers per liter. Plus yung kanyang 10% loss of power dahil siya ay belt driven Kasi alam niyo naman 'yon. Sa mga hindi pala nakakaalam, iba kasi yung loss of power sa chain and then sa belt. Dito kasi pag pumiga ka kagad, hindi naman yan agad tatakbo. Magagalit pa muna yung makina bago kumagat yung CVT or yung pulley, bago tumakbo yung motor. So yan, meron tayong tinatawag, parang average yan or standard yan, 10% loss of power. And then sa color variant niya, meron tayong white, itong gamit natin ngayon, black, red, and then gray. So itong si Slick 400, wala siyang camera. Unlike si 180 at saka si Venture Ultimate, meron silang mga dashcam. Ganon din si Glider 500S, meron din siyang camera sa harapan. Karagdagan pala, ang kanyang introductory price ay 288,000. Okay, so tingin ko wala na tayong idadagdag sa kanyang technical specifications. Bukod pala sa kanyang upuan, silipin na rin natin yung kanyang upuan siguro. Ayan. Wow. Mayroon siyang ilaw sa loob. Okay. Sa ating under seat storage naman, sigurado kasya ang isang full face helmet dito. Mukha talaga siya naka-design para sa isang full face helmet. Meron din siyang ilaw rito, no? Tapos dito, I think kasya naman yung nutshell. Half face, hindi siguro. Pero mga importanteng papeles, mga gamit, damit siguro, kasya na dito. Napakaluwag niya talaga. Halos parang isa't kalahating dangkal yata ito. And then sa ilalim naman natin, meron tayong lagayan ng toolbox dito, I think. Or mga importante niyang paperworks, ganyan. Napakalaki. Ang laki talaga. So I think yan lang ang ating sa technical specifications. So punta na tayo sa kanyang test ride. So kapag nagte-test ride tayo, inaalam natin yung engine power niya, ergonomics, suspensions, traction ng gulong, and then yung visibility ng panel. Ganon din sa visor natin kung effective talaga ito. So tara! Test ride natin. Okay. First time natin na mate-test ride dito. Slick 400. Yeah. Ang ganda ng animation ng kanyang TFT. 200 kilograms. Ang lambot ng suspension in fairness. Hindi ko lang sure kung may gas ito pero hindi na natin siya ilalayo. Oh wow. Pagpiga ko pa lang ng throttle, gapang na siya agad. At hindi siya ma-vibrate in fairness. Sarap naman ng unat ng paa. So mababa yung upuan niya pero mataas yung sa footrest. Kaya ang paa hindi rin nakababa, parang nakataas pa rin yung tuhod. Lakas ng torque niya. And effective talaga itong na to, no? Yung mata ko nandito siya sa taas ng visor, pero yung hangin dito na siya bumabato sa taas ng aking helmet. Tapos dito rin sa side, hindi nababangga yung balikat ko. May konting pumapasok lang para kahit papano malamig pa rin sa katawan. Pero sa bugbog ng hangin, safe ka na rito. Wala ka ng bugbog dyan. TFT niya malinaw, maliwanag, kitang-kita lahat ng number. I think na-adjust pa naman yung brightness nung ating TFT. Pero sa
tachometer natin at saka sa speedometer na analog, kitang kita talaga. So acceleration test. Oh wow. And braking, ang lakas, pareho 400cc. Wow, sibat siya kung sibat agad, ano? Wow. Sa braking niya, same na ABS. Ayun, oh. Boom. Hindi pa pumuputok yung ABS nun, yung sa pagkaka-brake ko. From 40 yata yun or 50 into 15. Pero ang lakas ng braking power niya. Mostly dito kasi talaga ako nagbe-brake sa harap, tapos kinokontrol ko na lang, ano. Pag bumbrake ako, hindi ako sumusubsob. Binabatak ko siya. Like this. Ganyan. Hinahayaan kong gumanon yung motor para dire-diretso lang. Hindi yung pag sinubsob mo ito, tapos nag-wiggle ka or nag-slide ka, wala na, lalo mong madidiinan yun. Matutuluyan ka na nun. Pero kapag pumreno ka, tapos binatak mong ganyan yung katawan mo, or binatak mo yung handlebar, balance ka lang nun. Kahit non-ABS ka pa, safe yun. Yan, o. Stig. Ang lakas ng braking power. Ang laki kasi ng mga disc brakes niya. So iuwi natin yung kanilang Falcon 400X. Yun yung ating ilo long term review. Sa comfort naman niya, yes, wala ka nang hanapin dito kasi maxi scoot to eh. Sa handlebars, hindi siya sobrang kitted, sakto lang. Tapos hindi siya yung nakaganyan, no? Parang medyo naka sporty siya. Sakto-sakto lang. Upright position, masarap sa katawan. Suspension, hindi matalbog dahil telescopic lang yung harapan at hindi matigas yung sa likuran. Masarap pang long ride nito. Kahit panikan ng bundok ito, hindi papatalo ito. Sa dragging at saka sa vibrations, wala naman. Okay naman siya, oh. So maraming salamat sa Fecon Motorcycle Philippines or FKM para sa pagpapareview sa akin ng lahat ng demo bikes na available dito at lahat ng kaya kong i-test ride ngayong araw. Yun. So ang ano ko lang, dahil 5'6" tayo at medyo malapad talaga yung upuan, tiptoe lang tayo, pero manageable naman, 200 kilograms. So sa mga hindi marunong mag-clutch at nangangarap magka big bike na scooter at the same time pasok na pasok sa budget, ito na guys ang may re-recommend ko sa inyo. Fecon or FKM Slick 400 na may presyong 288,000. Mura na yun para sa isang 400cc na maxi scoot. ABS pa parehas, disc brake lahat, all LED, analog digital. Wala namang problema sa analog eh. Ginagawa na lang katatawanan ngayon ng ibang tao ngayon yung pagiging analog. Pero naman, kung hindi naman binabasa, hindi ka naman mostly dyan nakatingin. So what? Ang mahalaga doon, komportable kayo, naka big bike kayo, hindi masakit sa bulsa kapag binili ninyo. At the same time, pag sa mga piyesa nito, marami na rin siyang available. So I think third quarter this 2024 dadating ng mga stock nitong Slick 400. Ganon din yung ating Glider 500S. So sabay kasi yan na nilaunch nung April sa Makina Moto Show. Ang lalakas ng mga ilaw, LED. Ngayon, no? Ang macho tignan ang Brusco na matalim. So I think wala na akong masasabi dito. Slick 400 from Fecon. Thank you so much sa experience. Napakalakas, napakasulit. 288,000. Meron ka ng 400cc expressway legal na maxi scoot. So saan ka pa, 'di ba? So I think yan lang masasabi ko. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video natin at kung may katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa comment section. At kung meron man ako hindi nabanggit sa motor na to na alam ninyo, comment nyo na lang din dyan sa ibaba. Pero alam ko ilan pa lang kami nakakapag-review nitong Slick 400 na to. Yun, so like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.